Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi Bulag. nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon. Bulag patungkol talaga. sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Duterte Hmm. showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Another question. Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Una-una, meron ka pala, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa. Right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay nagkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa. Malamang, mga kababayan. Si Sara mismo na nagsasabi, mga kababayan, na sa 2028 ay malamang wala na raw bansa. Bakit? Kasi pag siyang nanalo, mga kababayan, ay hindi na po bansang Pilipinas to. Sakop na po tayo ng China. Yan po talaga ang kanilang layunin. Ang gawing province of China ang ating pong bansa. O kaya, kita mo sa pananalita ni Sara Duterte, huling-huli mo na sila, mga kababayan. Wala nang bansa pagdating ng 2028. Kaya mga kababayan, wag niyong ibubuto ito dahil sigurado itong si Sara Duterte, malamang ibebenta tayo sa China. Kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulo Duterte, na maaari tayo, gawin tayong probinsya na isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Malamang. Huwag naman po sana. Patungkol tun sa nakakahiya po. Okay. Una-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, siya po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na nakasimulan galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maiso. So, hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. Bawal talaga yan. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit, para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. Ayan, totoo po yan, mga kabayan. Biro mo, para lang makapagnakaw itong si Sara Duterte ng magkano bang 15 million? Abay, ginamit pa nila yung AFP. At sinasabi, nagbigay daw sila ng 15 million doon.
yung pala, yung sa summit na yun, abay, sariling gastos pala ng IIP yun. O, ganyan kasinungaling si Sara Duterte, mga kabayan. Ganyan ka-fake news. O, sila talaga ang nagpapalagana pag nagpapagulo dito sa bansang Pilipinas. Tapos kung magsalita si Sara Duterte, kala mo, concern na concern siya sa Pilipinas. Pero yung kanyang pinagagawa ay wala sa hulog. O, di ba? Puro puro paninira yung ginagawa nila. Puro pakalat sila ng fake news. O, yan ang ni Sara, mga kabayan. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Coa para mapagtakpan ang paggastos na 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang mukha kung saan pinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Oh. Talagang nakakaya yan. Biro mo, mga kabayan, vice presidente ka, tapos pagbabanta mo ng buhay ang presidente. O, anong isipin ng tao, no? Anong isipin ng tao? Hindi lang ng mga Pilipino, kundi buong mundo. Ang isipin nila, kaya gusto mong ipatumba ang presidente para ikaw na maging presidente. O, ganun ang isipin ng mga tao, no? Hindi ba nakakaya? O kaya ano sabi ng mga tao? Masyado ka naman nagmamadali. O, huwag kang magmamadali. Ayos lang sana kung may magaganda kang proyekto eh. Okay lang sana kung ang presidente walang ginagawa. Pero kita mo naman, yung presidente natin ngayon ay hindi nagpapahinga sa pagtatrabaho. Lahat ginagawa niya para sa ikaunlad ng ating bansa, para sa kabutihan at ikagiginhawa ng mamamayang Pilipino. Hindi na nga nagpapahinga eh. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Puro pamamasyal. Di ba? Puro pamamasyal ang ginagawa mo. Hindi ka nagtatrabaho eh. Ang ginagawa pa dito, mga kabayan, hindi na nagtatrabaho si Sara Duterte, pamamasyal ang ginagawa, abay sinisiraan pa ang bansa natin doon sa mga dayuhan. Sinisiraan niya tayo, mga kabayan. O tapos gusto niya maging presidente. Ano katunayan? Ito, mga kabayan. Panoorin niyo kung paano niya sinira ng ating bansa. Ito. Pakita ko sa inyo, mga kabayan. Ang ginawa niya, pinagmalaki pa niya na nagpunta daw sila sa ganyan-ganyan. Ito hanapin ko. Mayroon ako niyan eh. Ito, mga kabayan. Pakinggan natin. Pumunta ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala. Pamilya ko. Sa kaligtingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Nakita nyo, mga kabayan. Pinagmalaki niya pa yung trabaho niyang pamamasyal. O pagkatapos, anong ginawa niya? Ang bansang Pilipinas daw, wala sa kalingkingan. Nagpunta daw siya ng Dahig, nagpunta ng Australia, nagpunta ng South Korea. Tapos ngayon, nagpunta ng anong bansa pa yung pinuntahan niya? Pinagmalaki niya, di ba? Pagkatapos sinabi niya, ang Pilipinas, wala sa kalingkingan sa mga bansang ito. Hindi ba? Ganyan, grabing paninira ni Sara Duterte. Hindi ba mas nakakayaya yung pinagagawa mo? Hindi natin alam, mga kababayan, kung saan kumukuha ng kapal ng mukha itong si Sara Duterte. Grabe ng kapal ng mukha ni Sara Duterte, mga kababayan. Alam mo, yung kapal ang mukha ni Sara Duterte, mga kababayan, kahit gamitan mo ito ng liha, kudkurin mo ng liha yung pagmumukha nito, hindi na makakayanan ng liha ito. Sa kapal ng mukha nito.
ang magandang gamitin dito kay Sara Duterte, kung mayroon po kayong grinder, gagrinderin po natin yung pagmumukha nito. Ganun, para po mabawasan yung kapal ng mukha nito eh. Patuloy natin. Mas nakakahiya po. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Miles Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon, mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, Alam niyo mga kabayan, hindi nga natin alam kung abogado si Sara Duterte. Kasi katulad niyan, alam mo yung ginagawa niya, mind conditioning to. Gusto niya palitawin na hindi na raw magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Para ano? Para magalit yung taong bayan sa gobyerno. Yan po ang nila, itinatanim nila sa mga Pilipino. Dapat ba 'yon? Hindi mangyayari yung yung sinasabi niya. Magkakaroon ng eleksyon yan, hindi pwede. Kasi yan ang nasa konstitusyon. Pero anong ginagawa ni Sara? Itinatanim niya sa isipan ng mga tao, sa mga Pilipino na baka hindi magkakaroon na ng eleksyon. Kasi para hindi maupo si Sara, para hindi na matuloy ng eleksyon. Ganun mangyari. Kaya mind conditioning na nila ang mga Pilipino para magalit sa gobyerno at gusto para mapabagsak si PBBM. Kaya pag nagkaroon sila ulit ng rally, ng isang sasama sa kanila. Ganun yung ginagawa ni Sara Duterte, mga kabayan. batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Narinig niyo mga kabayan. I always say you can't manage what you. Ang belta ni Yusek Claire Castro kay Sara Duterte. Kasi mga kabayan, yung sinabi niya na yan, yung payag na ito, panoorin natin yung naging payag niya. Kaya binilitan siya ni Yusek Claire Castro. Pakinggan natin. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Kita nyo mga kabayan, di ba ang kapal ng mukha ni Sara Duterte, no? Si Yusek Claire Castro daw ay nagdadala ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi pag nagsasalita daw ito, talagang hindi lang mga Pilipino nakikinig dito, kundi buong mundo napapanood dito. Ano naman ang nakakahiya doon kay Claire Castro? Di ba mga kabayan? Ito ang tanong natin kay Sara Duterte. Anong nakakaya doon? Katungkulan niya yon, nasagutin niya yung mga nagtatanong sa kanya doon sa Malacanang kasi siya yung press officer di ba? Natural, magtatanong siya ay sasagutin niya yung mga tanong. Ano ba naman ang gusto palata ni Sara Duterte mga kabayan? Kung tatanungin siya ng mga press corps dyan sa Malacanang, ay wag na siyang sumagot. Ganun ata, gusto niya maging pepe. Pepe tuloy. Ang nakakahiya mga kabayan, hindi ba yung pinaggagawa niya? Yung pinagagawa mo, Sara Duterte, ang nakakahiya. Wow, nakakahiya. Hiyang-hiya talaga. Hiyang-hiya naman talaga ako sa iyo, Sara Duterte, di ba? Sabihin pa sa iyo ni Claire Castro. Wala na itong si Sara Duterte. Wala nang ginawang walang ginawang maganda ito.
puro palpak. O tapos nangangarap pa maging presidente. Nako po, wag na. Wag na. Kawawa ang ating bansa, baka kung saan tayo pulutin ito, mga kabayan, pag itong naging presidente. Nako, o sa pagka nagkataon nagkaroon na nga tayo ng vice president na may saltek, o tapos ibubuto pa nating presidente. Ay ba, pagka gano'n na nangyari, mga kabayan, na hindi lang si Sarang may diferensya, pati tayong mga Pilipino may diferensya na rin. Malamang. Oh, kasi alam mo nang may saltik, ibubuto mo ba? Oh, kita mo naman, vice president siya ngayon pero wala siyang ginawa. Simula nung naupo si Sara Duterte, meron bang ginawang maganda ito? Wala. Puro paninira sa gobyerno ang ginawa niya, paninira sa ating bansa ang ginawa niya. Oh, yan ang naging trabaho niya. Oh, tapos puro pagnanakaw. O yan, diyan sila magaling. Di po ba, mga kabayan? O kaya sa susunod, nako, wag nyo na iboto to, mga kabayan, pagka nagkataon. Pag ito binuto nyo, ayaw ko na lang, hindi na tayo na may diferensya nun, mga kabayan. O, mas malala ang diferensya natin kaysa sa kanya pag nagkataon. Di ba? O hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.